Naniniwala ba kayo sa aswang? Nakita ka na ba? Ako kasi, oo. Pero hindi siya ordinaryong aswang. Siya ang tipo ng aswang na kapag lumulundag ay nagkakaroon ng lindol. Kung anong uri ng aswang ito ang isasalaysay ko sa inyo. Kasama na rin kung paano namin siya natalo kasama ang mga tao sa aming baryo. Ako po si Andrea, kabanong mga kabangers at kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Andrea, Rance, mga anak, gumising kayo! Lumilindol! Lumabas tayo ng bahay! Bilisan nyo! Agad nilang binuksan ang pintuan at nagmamadaling lumabas. Umuuga pa ang lupa! Panigurado, wala na naman pasok bukas. Ay, sorry ate, teacher ka nga pala, nakakalimutan ko. Ilang magnitude kaya ang lindol na yon? Malakas yun ah! Sandali lang, naamoy niyo ba yung naamoy ko? Parang napanis na pagkain. Para yatang amoy tuyo. Titingnan ko muna sa may maisan ko. Parang dito yata nagmumula yung masangsang na amoy eh. Para yatang doon sa babuyan mo, tay. Sige, titingnan ko rin doon. Dito muna kayo ha. Maya-maya. Oh, si Kapitan. Dumarating si Kap. Magandang gabi sa inyo. Ayos lang ba kayo? Medyo may kalakasan ng lindol kanina. Minabuti ko ng mag-ikot-ikot para kumustahin ang mga tao. Madalas na ang mga pagyanig ng lupa ngayon eh. Kaya mag-iingat kayo palagi ha. Kap, natumba ba kayo sa lindol kanina? Ako? Ay, hindi naman. Bakit? Kung ganun matibay pala talaga ang daladala niyong tungkod. Ah, eto ba? Siyempre naman, matibay na matibay to. Saan po kayo nakabili niyan? Okay lang, Ma'am Andrea. Ganun talaga mga kabataan ngayon eh. Mga pilyo. Yung anak ko ngang si Angela, may pagkapilya rin. Hindi ba magkaklase kayo, Rance? Opo, Kap. Pero hindi naman yung nakikihalubilo sa amin at palagi siyang kumakain. Ewan ko ba dun? Kaya nga ang taba-taba na eh. Gusto ko ngang mag-diet siya o kaya naman mag-volleyball tuwing hapon. Huwag po kayo mag-alala, Kap. Aayain ko siyang maglaro. Ay, maraming salamat naman, Rance. O siya, iikot muna ako sa ibang bahay at mangungumusta ako sa kanila ha. Maiwan ko muna kayo dito, Ma'am Andrea. Hanggang sa bumalik na ang aming tatay. Wala naman ako nakikitang kakaiba sa maisan at dun sa baboyan sa likod. Nawala na yung amoy, tay. O siya, pumasok na tayo sa loob at maaga pa tayo magigising bukas. Sana, suspended yung pasok bukas. Sana. Peace, ate. Isang mapayapang baryo ang aming tinitirhan na matatagpuan sa Antique. Ang mga tao dito ay masaya at karamihan ay may tahimik na buhay. Agrikultura ang kadalasang hanap buhay ng mga tao sa aming baryo, kabanong. Maging sa buong Antique ay doon din ang
Ayun din ang pinagkakaabalahan. Nagtatanim kami ng mga pananim tulad ng palay, mais, nyog at iba pang mga prutas at gulay. Nag-aalaga rin ng iba sa amin ng mga manok, baboy, baka, kambing, pato at may mga kalabaw na rin na tumutulong sa bukid. Ang aking ama ay isang magsasaka. May malawak na siyang taniman na mais. Nag-aalaga rin ng mga hayop katulad ng baboy at manok. Sa pagsasaka niya kami binubuhay. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at naging guro sa elementarya dahil sa pagsusumikap niya sa pagsasaka. Kahit wala na ang inay, nakakatulong na rin naman ako sa kanya para mabuhay kami ng komportable at para rin masuportahan ang nakababata kong kapatid na si Rance. 15 anyos at isang high school student. Payapa ang buhay naming tatlo, gaya ng lahat ng mga tao na nakatira sa aming baryo. Daya naman, naantok pa ako eh. Bakit may pasok? Ang lakas kaya ng lindol kagabi. Bilisan mo nang kumain dyan at mauhuli ka na sa klase. Anong wala? Ang lakas kaya nun? Kaya pala may pasok ngayon eh. Baka sira na yung mga device nilang mag-detect ng mga lindol. Nang makarating na ako sa paaralan, Kabanong, nagtanong ako sa mga kasamahan kong guro. May iba na naramdaman ng lindol. May iba naman na medyo mahina lang daw. At may iba na hindi man lang naramdaman na lumindol. Nakapagtataka, bakit sa bahay namin kagabi ay napakalakas ng lindol? Kung tatantyahin, nasa 6 to 6.5 magnitude ang lakas ng lindol na yon. Bakit kaya? Natapos na ang araw ng pagtuturo kaya uuwi na ako. Naghanda na ako ng hapunan para sa amin ni na Itay at Rance. Ang niluto kong ulam ay ang paborito kong pakbet na may bagoong na binili ko pa sa kabilang bayan. Ay, kulay na naman. Tapos wala pang sahog na karne. Siyempre, manok. Manok lang naman ang meron dun eh. Hoy, magtigil ka na nga dyan, Rance. Reklamo ka ng reklamo. Ang iba nga dyan walang kinakain eh. Mabuti nga tayo at may kinakain pa. Opo, Tay. Opo, Ate. Nakapagtataka nga Klarong-klaro na lindol yung nangyari kagabi. Tinanong ko nga rin si Angelo kanina eh. Tinanong ko nga rin si Angela kanina eh. Yung anak ni Kapitan, hindi naman daw lumindol. Baka nasa malapit lang si Kapitan sa atin kagabi kaya naramdaman niya yung lindol. Kahit nakatungkod na, ikot pa rin ang ikot eh. Masyadong marami na mga pangyayaring nakapagtataka. Alam niyo ba, ang mga manok ni Paring Gardo naubos lahat. Nasa 50 yung mga manok niya. Pero bigla na lang daw nawala at may mga dugo pa raw na nagkalat dun sa loob ng manukan niya. Ang kaklasiko nga, sabi niya, ang mga tanim daw nilang talong at okra, wala na raw natira. Kaya walang naibenta ang nanay niya sa palengke eh. Kailangan natin maging bantay sarado. Kailangan nating magbantay sarado sa maisan at sa mga alaga nating hayop. Nagiging uso na nakawan ngayon eh. Lumalaki na mga bunga ng mais natin. Baka yung pa manakaw. Nakawan pa rin ba yung may makitang mga buto na natira? Hindi ba kinain na yon? Di aswang. Yang anak nga ni Kapitan na si Angela, ang lakas kumain ng gulay. Lahat ng pagkain kinakain niya eh. Tao nga, mukha namang aswang. Hoy Rance, tumigil ka ha. Hindi kita pinalaki para manglait ng kapwa. Sorry, Tay. Sige na, bilisan niyong kumain at matutulog na tayo.
Kinabukasan, naantok pa nga ako eh. Kanina pa ako gising. Ang aga-aga kasi ni tatay na umalis eh. Nasa bahay ni na Tito Eric. Ang 10 baboy kasi ni Tito ay nilapa ng isang nilalang. May naiwan daw na mga buto. May ilan na naiwan pa ang ulo ng baboy. Oo, kaya nga nagmamadali siyang pumunta dun eh. Paniguradong isang aswang ang may kagagawa nito. Lahat naman siguro ng panahon may mga aswang. Andrea! Franz! Ang taniman ng mais! Lahat ng mais ko! Naubos lahat! Ilang buwan ko itong At dali-dali kaming pumunta sa maisan. Ilang buwan ko itong pinaghirapan. Hindi pala ako makakaani nito. Hindi nito gawa ng isang tao eh. Ngayon ko lang napansin pag-uwi ko na wala na palang bunga lahat ng mga mais ko. Nagmamadali kasi ako kanina patungo sa bahay ni na Eric eh. Dahil nga nilapa rin ng kung anong hayop yung kanyang mga alagang baboy. At ngayon, pati ako, biktima na rin. Papatunayan kong aswang ang may gawa nito. Yun din nga ang sabi-sabi ng mga tao. May aswang daw na pag-alagala rito. At yun ang kumakain ng mga alagang hayop at pati na ang ating mga pananim. Magandang umaga sa inyo! Ah, Kapitan Mon, magandang araw din. Paano naging magandang araw? Ubos na nga yung mga mais namin. Nabiktima rin ba kayo ng mga magnanakaw? Opo, Kap. Ubos lahat ng mga mais ko eh. Walang tinira kahit isa. Napakaraming naging biktima ng magnanakaw na yan ah. Nung 1 linggo lang ito nagsimula eh. At ngayon eh, halos araw-araw na. Ang daming mga pananim at mga alagang hayop nang nawawala. Kap, hindi naman nawawala o ninakaw ang mga pananim at mga hayop eh. Ano bang ibig mong sabihin? May kumain ito, hindi ito ninakaw. Kinain talaga ito. Kinain man o ano pa, pareho pa rin yun. Pareho pa rin yung ninakaw. At ang salarin ay isang aswang. Ay, huwag muna tayong padalos-dalos sa ating mga panghusga. Kailangan pa natin ng sapat na ebidensya para masabing kagagawan nga ito ng isang aswang. Klarong-klaro naman po na aswang ang may kagagawan nito eh. At yun na rin ang sinasabi ng mga tao. Tingnan muna natin ang mabuti. Nag-uusap-usap na kami ng mga kagawad ko at iniutos na rin namin sa mga tanod na laging magpatrolya sa buong baryo upang mahuli kung sino man yung taong magnanakaw na yon na mga pananim at mga hayop natin. Maraming salamat po, Kapitan. Walang anuman, Mang Johnny. Lahat gagawin ko para sa ikabubuti ng buong baryo. Nasa sentro pa ng bayan ng mga pulis, malayo sa ating baryo. Kung aasa tayo sa kanila, baka mas marami pang mga pananim at mga hayop ang mawala. Napakatakaw naman ng aswang na to. Gabi-gabi talaga siya kumakain. Sige, maiwan ko na muna kayo. Kukumustahin ko pa yung ibang naging biktima rito. At nang makaalis na si Kapitan, kaya nga pero wala na akong magagawa. Pabalik na naman ako sa umpisa. Babalik na naman ako sa umpisa at magtitiis ng ilang buwan para makaani. Kung makita ko lang ang aswang o tao pa yan, o kahit anong nilalang pa yan, bubugbugin ko talaga yan eh. Nagiging basagulero talaga ako kapag ginagago tayo. Hoy Rans, tumigil ka dyan ah. Hindi kita pinalaki na maging bayolente. Tsaka, saan mo ba yan natutunan? Baka mapatawag ako sa paaralan nyo kasi may kaaway ka. Malalagot ka talaga sa akin. Wag po kayo mag-alala, tay. Ang bubugbugin ko lang naman yung kumukuha at kumakain ng mga alaga mong mais.
Tingnan natin. Nagpatuloy pa ang suliraning ito sa buong baryo namin. Habang nadadagdagan ng araw, nadadagdagan din ng mga nawalan na mga pananim at mga alagang hayop. Marami ng mga nagrereklamo sa barangay, pati ang aking ama ay sumama na sa pagrereklamo. May mga tanod nga na nagpapatrol pero bakit parang wala silang nahuhuli kahit na isa? Umuugong at kalat na ang mga sabi-sabing aswang daw ang may kagagawan nito. Pero nakakatawa lang kasi mahilig itong kumain ng mga pananim kagaya ng gulay at prutas. At kumakain din ito ng mga hayop. Sa simula, hindi naman siguro nakakatakot ang aswang na yon dahil tanging mga pananim at alagang hayop lang ang kinakain nito. Pero isang araw, dumating si tatay sa bahay dala ang isang malagim na balita. Mga anak, Andrea, Rans, si Tito Eric nyo, yung kapatid ko. Bakit tay? Anong nangyari kay Tito Eric? Pinatay siya. Kinuha ang mga laman loob at tanging ang ulo. Mga kuko at buto na lang ang natira sa kanyang katawan. Totoo ba yan, tay? Hindi lamang hayop ang ginagawang biktima ng nilalang na ito. Pati na rin tao. Kinakain na rin niya. Sana po ba ngayon yung katawan ni Tito Eric? Nasa morgue na. Ihatid yung natitirang katawan niya mamaya. Sige na, magbihis kayo. Pupunta tayo ron at kakailanganin nila tayo. Dumiretso kami sa bahay ni na Tito Eric upang tumulong sa mga kailangang ihanda para sa kanyang burol. Gabi na nang dumating ang kanyang labi, ngunit pinakremate pala ito ng kanyang asawa. Tanging ulo at mga buto na lang ang natira sa kanya. Tanging ulo at mga buto na lang kasi ang natira sa kanya. Kaya minabuti na lang nila na hindi napabuksan ang kabaong nito. Maraming mga nagtungo upang makiramay, kaya naging abala kaming mga kamag-anak niya. Dahil na rin may tatapusin pa akong trabaho, nauna na akong umuwi sa bahay. Habang nasa bahay ako at pinagpapatuloy ang ginagawa kong trabaho, ay may naaamoy akong mabaho. Nang una ay amoy tuyo, pero nang kalaunan ay parang amoy na ito ng isang patay na daga. Hindi ko kinaya ang amoy kaya hinanap ko ito. Ginalugad ko ang buong bahay pero hindi ko mawari kung saan nagmumula ang masangsang na amoy na ito. Hanggang sa lumabas na ako ng bahay, kabanong. At nang sinundan ng mabahong amoy, nakarating ako sa likuran kung saan naroon ang mga alaga naming baboy. Ngunit nanginig ang aking mga tuhod at hindi makagalaw sa aking nasaksihan. Isang dambuhalang nilalang na nababalot ang buong katawan ng makapal na buhok ang tumambad sa akin. May matatalas itong kuko at ngipin at mapupula rin ang mga mata nito. Kasalukuyan itong hawak-hawak ang alaga naming baboy at aaksyon ng kakainin nito. Nilabanan ko ang takot na aking nararamdaman, kabanong. Bumalik ako sa bahay at kumuha ng itak. Malapit na niyang malapa ang alaga naming baboy kaya sinigwang ko siya. Agad namang kinain ng aswang ang baboy na hawak niya. Sa galit ko ay patakbo kong lumapit sa kanya upang tagain siya. Pero bigla itong lumundag ng mataas at nang bumagsak ang mga paa nito sa lupa ay lumindol ng napakalakas. Bagay na ikinatumba ko. Nang natumba ko'y hinawakan niya ako sa pisngi at ramdam ko ang mga buhok sa kanyang mga kamay. Dali-dali namang umalis ang aswang na ito nang kumalma na ang lupa sa pag-uga. Ngunit bigla na lamang nangati ang aking muka, ang parte na kung saan hinawakan ako ng aswang. Nangangati at kinakamot ko ito nang hindi namamalayang nagkakasugat-sugat na pala ang mukha ko sa pakakalmot.
Nangangati at kinakamot ko ito nang hindi namamalayang nagkakasugat-sugat na pala ang aking muka sa kakakamot. Andrea, ano nangyari sa'yo? Ate, nagsusugat na ang mukha mo. Rans, magpakulo ka ng tubig, bilisan mo! Sige po, tay. Huwag mong lakasan ang pagkamot mo at nasusugatan ang mukha mo, anak. Gamit ang isang bimpo na nilublob ko sa mainit na tubig na may suka at inilagay ko yon sa aking muka. Kahit papaano ay naibsan naman ang pangangati na nararamdaman ko. Ngunit nang tiningnan ko ang aking muka sa salamin ay may mga sugat nga ito dahilan ng aking pagkamot at namumula rin ang aking buong muka. Nang kumalma ako'y kinausap ako ni Itay, kasama rin ni Rans na nakikinig. Ano ba talaga nangyari? Kung ganun tama nga ang mga hinala ng mga tao. Isang aswang nga ang kumakain ng mga pananim at mga alagang hayop. Pati na rin ang pagpatay sa Tito Eric nyo. Siguradong aswang din yung may kagagawa nun. At ano yung sinasabi mo, te, na lumindol kanina? Wala naman kaming naramdaman na lindol, ah. Anong ibig mo sabihin, ate? Isusumbong ko ito kay Kapitan. Sasabihin ko rin sa buong baryo ang tungkol sa halimaw na aswang. Ate, ano ngayon ang gagawin mo? Pulang-pula ang mukha mo, oh, at ang daming sugat. Papasok ka ba bukas ng ganyan? Sige po, ate. Anong pinagsasabi mo diyang plano? Bakit naman ako magkakaplano? Oo, meron talaga akong plano. Plano ko nang matulog. Good night, ate. O siya, matulog na tayo at medyo malalim na rin ang gabi. Pero dun muna ako sa may kusina matutulog para mabantayan ko mga alagang baboy. Mas madali kong maririnig kung may mga pangyayari doon. Kapag natulog ako sa kusina, Mas madali kong maririnig kung may mga pangyayari doon kapag natulog ako sa kusina. Baka bumalik yung aswang na yun at maubos pa itong mga baboy natin. Doon nga natulog si tatay sa may kusina. Wala naman siyang narinig na kakaiba at halos hindi na nga siya natulog sa kababantay kung may kakaibang kaluskos sa aming babuyan. Kinabukasan, tiningnan ko ang sarili sa salamin. Pulang-pula pa rin ang buong mukha ko at may mga sugat pa dahil sa kakakalmot ko. Naglumabas ako ng bahay ay sakto naman ang pagdating ni Itay na maagang nagtungo sa barangay. Gising ka na pala. Kagagaling ko lang sa barangay at nag-usap kami ni Kapitan Mon at ng iba pang mga kapitbahay natin. Ang laging sinasabi ni Kapitan, iimbestigahan daw ng kanyang mga tanod. Isa ba? Iimbestigahan daw ng kanyang mga tanod ito. Pero sa paraan ng kanyang pagsasalita, parang hindi naman siya naniniwala kahit sinasabi ko pang ikaw ang mismong nakakita ng aswang . Di tayo na lang po mag-imbestiga. Hindi ka rin pumasok kaya hindi rin ako pumasok. Ngayon lang naman, ate, pagbigyan mo na ako. At saka, mas nakaka-intriga yung mag-imbestiga ngayon ng mga aswang kaysa pumasok sa paaralan. Ate naman. Ate naman. Oo na nga, papasok na ako bukas. Pangako yan. Sige na, tama na yan. Magagahan na muna tayo. May niluto kong almusal kanina. At ikaw, Rans, huwag kang ang laging pasaway. Pumasok ka bukas at huwag ka nang makialam sa mga problema ng mga matatanda. Opo, tay. Yes po, Ma'am Andrea. Sige na, kumain na tayo. Pupunta pa ako kay Tito Eric ninyo. Marami pang gagawin doon ngayon. Matapos kaming kumain ng agahan, dumiretso kaming dalawa ni Rans sa palengke para mamili ng mga uulamin namin ngayong araw at para na rin bukas. Upang maitago ang pula kong muka na puno ng sugat
ay naglagay ako ng telang pantakip sa parte ng mukha kong may sugat. Kahit sa palengke, ang tanging pinag-uusapan ng mga tindera at mga taong namimili ay tungkol sa matakaw na aswang na kumakain ng mga pananim at mga alagang hayop dito sa aming baryo. Puno ng takot ang kanilang nararamdaman, ngunit mas lumala pa ang takot nang mapag-usapan din nila ang nangyari sa aming Tito Eric na walang awang kinain din ng aswang na yon. Nakakatakot na yung mga nangyayari, no? Mga tao rin sa baryo natin, takot na sandali. Si Angela ba yan? Bakit siya nandito sa palengke? Uy, Angela! Hindi ka rin pumasok sa klase? At anong ginagawa mo dito sa palengke? Wow, iba talaga kapag maraming pera no? Dami naman ang binili mo. Ikaw lang kakain yan? Kitang-kita naman sa katawan na ikaw lang ang kakain yan O sige, mag-ingat ka May aswang pa naman ngayon. Oo ate, ang taba di ba? Kung alam mo lang ate, 3 baon na nang dala niya sa school. Kumakain niya ng recess time, lunch time, at maging pagkatapos ng klase sa hapon, kumakain din siya. Ganun nga katakaw. Kaya tingnan mo nga katawan niya ang taba na, hindi na healthy. Lahat ng kaklase ko, nagiging kaibigan ko. Ganyan ako kasikat sa paaralan namin. Pinapansin ko kahit ang pinakatahimik na kaklase namin. O sige ate. Yan kasi, kakachismis mo yan sa aswang Bibili na sana ako ng mantika at kahit may takip ang mukha ko ay nakilala ko ng tindera na binibilhan namin. Umabot pala sa kanya ang balita na ako mismo ang nakakita ng aswang. Mantika lang ang pakay ko sa kanya pero napakarami niyang sinabi sa akin. Ang isa sa pumukaw ng aking atensyon kabanong ay ang sinabi niyang may matandang babae na pipi at bingi na nakatira sa bandang dulo ng baryo. Doon sa kaloob-looban ng gubat, malapit sa ilog. Ayon sa sabi-sabi, matatalas daw ang kuko nito at nakakatakot ngumiti. Isa sa hindi pangkaraniwang katangian na matandang babae na ito ay kahit matanda na siya ay napakaitim pa rin ng buhok nito at napakahaba rin daw. Kaya sumagi sa aking isipan ang nakita kong aswang na balot ang buong katawan ng itim na buhok. Ang matandang ito kaya ang aswang na nakita ko na gumugulo sa buong baryo? Matapos kaming makabili ng mantika, ay dumiretso na kami sa bahay at nagluto na rin ako ng pananghalian sa tulong din ni Rans. Ate nate. Te, sa tingin mo, yung matandang nakatira sa gubat kaya yung aswang na nakita mo? At diba sinabi mo kagabi na balot ng makapal at maitim na buhok yung buong katawan niya? Ate, may plano ko. Hindi rin lang naman tayo pumasok ngayong araw. Puntahan na lang natin yung matandang yun ngayong hapon para makita natin kung siya ba talaga yung aswang. Sige nate, puntahan natin yung matandang yun. Wala ka namang gagawin ngayong hapon, di ba? Sige nate, sige na. Kung natatakot ka, huwag ka mag-alala. Nandito naman ako di pumunta tayo mamaya. Di ba gusto mong bigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Tito Eric? Gusto mo rin bigyan ng hustisya yung pagkaubos sa mga pananim ng ating mga kapitbahay, lalong-lalo na yung maisa ni Itay. Inubos na rin ng aswang na yun, di ba? At tingnan mo nga yung mukha mo. Pulang-pula ate at punong-puno ng sugat sa kakakalmot niya. Pulang-pula ate at puno ng sugat sa kakakamot mo kagabi. Exciting to! Ayos ate! Kumain na kami ng pananghalian. Kaming dalawa lang ni Rans dahil nandun pa rin si Itay sa burol ni Tito Eric. Matapos kaming kumain ay nakapagligpit na ng mga kinainan
dumiretso na kami sa bandang dulo ng baryo sa loob ng gubat. Iisang kubo sa may tabi ng ilog daw ang bahay na matandang ito. Sa isang oras naming paglalakad-lakad sa kaloob-looban ng gubat na ito, nakita namin ang isang maliit na kubo sa tabi ng ilog. Medyo nakaramdam kami ng takot sapagkat nakakabingi ang katahimikan doon na tanging daloy lang ng tubig sa ilog at pagaspas ng hangin sa mga puno lang ang aming naririnig. Tao po! Tao po! Paano natin malalaman kung may tao sa loob kung hindi tayo magtatawag? Hindi pa naman tayo sigurado kung aswang ba talaga yung matanda, di ba? Sandali ate, may naririnig akong kaluskus mula sa loob. Tara, silipin natin. Pero may pinapakuluan sa may kusina oh. Pero bakit hindi natin siya makita sa loob ng bahay niya? Nasa labas siya. Lingid sa aming kaalaman, Kabanong, nasa likuran pala namin na matanda. Naramdaman namin ang kanyang presensya na nakatayo sa aming likod. Hinay-hinay kaming lumingon sa likuran. Hinay-hinay kaming tumingin sa likuran at nabalot ng takot ang buo naming katawan nang makita ang matanda na nakangisi. Napakahaba nga ng kanyang itim na buhok. Nakakatakot ang kanyang itsura na napupuno ng kulubot at isa pa sa ikinatatakot namin ay ang hawak-hawak niya. At ang isa pa sa ikinatakot namin ay hawak-hawak niya ang dalawang manok na wala ng buhay at may laslas sa leeg na tumutulo pa ang dugo sa lupa. Magandang hapon po. May sasabihin lang po kami. Kung ganon, takbo! Kahit tirap akong ihakbang ang aking mga paa, nang hinila ko ni Rance ay buong lakas akong tumakbo. Walang lingon-lingon at hindi ko na iniinda ang aming mga dinaraanan. Basta ang importante ay makalayo kami sa nakakatakot na matanda. Nang makalabas kami ng gubat, sumakay agad kami ng tricycle. Habang nasa biyahe kami, nakatunganga lang kami ni Rance at pinoproseso ang mga nakita namin. Dahil malapit ang mag-alas 5, dumiretso na lang kami sa burol ni Tito Eric. Marami na rin mga tao ang naroon. Dumating na rin ang iba pang mga kamag-anak namin na nagmula pa sa malayo. Nang makaabot kami sa burol, hindi na napigilan pa ni Rance na ikwento ang aming mga nakita. Totoo po talaga, yung nakita nyo lang Kung nakita nyo lang yung kanyang itsura, nakakatakot. Hawak-hawak pa niya yung dalawang manok na wala ng buhay at nagdudugo pa yung leeg. Ano pa? Hawak-hawak pa niya yung dalawang manok na wala ng buhay at nagdudugo pa yung leeg. Siguradong siya yung aswang na gumagala-gala sa atin. Bakit hindi nyo sinabi sa akin na pupunta pala kayo sa bahay na matanda? Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa inyo doon. Siguradong biktima niya rin yung manok na yun. Kaninong manok na naman kaya yung kinuha niya? Baka kapag nagpalitan niyo siya, baka kapag nagpalitan niyo siya nakakarinig at nakakapagsalita na siya. Baka nagbibigay yun ng kapangyarihan sa kanya. May punto na naman ang sinabi ni Rance. Pero bakit parang nagdadalawang isip pa rin ako? Bakit parang nararamdaman kong may mali? Matapos naming ikwento sa burol ang mga nasaksihan namin ni Rance, ay kumalat na agad sa buong baryo ang tungkol sa matandang pipi at bingi na nakatira sa may dulo ng baryo at kalat na rin, na ito ang aswang na kumakain ng mga pananim, alagang hayop at ang pumatay sa aming Tito Eric. Dumaan pa ang mga araw. Inilibing na si Tito Eric. Hindi pa rin maalis sa mga tao ang nararamdamang takot dahil may mga pananim at mga alagang hayop pa rin ang mga nawawala at kinakain ng aswang na ito. Mas malala pa ito sa peste dahil halos inuubos na nito ang mga pananim at alagang hayop. Naapektuhan na nito ang hanap buhay ng mga tao.
At mas lalong ikinagalit din ng mga tao, maging ng aming mga kamag-anak ay ang pagkamatay ni Tito Eric na walang awang pinatay ng aswang na ito. Ngunit bumabalik sa aking alaala ang itsura ng aswang na nakita ko nung isang gabi at ang matandang pipi at bingi. Habang iniisip ay hindi nawawala sa akin ang pagdududa na parabang may mali. Ate, ano bang iniisip mo dyan? Hindi ka pa ba matutulog? At least, napatunayan natin na ang matandang yun ng aswang. Paanong may papaliwanag yung daladala niya mga manok na duguan? Ang mga ngiti niyang nakakatakot at ang maitim at mahaba niyang buhok. Di ba sabi mo na puno ng buhok yung aswang na yon? Oh, gising pa pala kayo. Saan ka galing, Tay? Galing ako kina Mang Ricardo. Pumunta si Kapitan Mondon, kaya medyo natagalan ako. Nung malaman niya ang kinuwento mo, nang malaman niya yung kwento mo, ay agad niya raw pinaimbestigahan yung babaeng matandang yon. Sa ilang araw nilang pag-iimbestiga, nakumpirma nilang siya nga ang aswang. Nakakatakot kasi yung mga ngiti niya eh. At sino ba naman ang ngingiti ng ganun at hawak-hawak pa yung duguan ng mga manok? Kakausapin daw nila. Pero hindi sila sigurado kung paano. Pipit bingi yung matanda eh. Paano kaya sila magkakaintindihan? Anong ibig mo sabihin? Kasi Tay, umaandar na naman yung pagka-mitikilosa ni ate. Meron daw mali. Nararamdaman daw niya na hindi yung matandang yun yung aswang eh, kundi iba raw. Pero kalat na sa buong baryo na tayo na yung nakakita ng aswang na matanda eh. Pero kalat na sa buong baryo na tayo ang nakakitang aswang yung matanda eh. Ate, ang matandang yun lang ang kakaiba sa baryo natin. Sino pa bang ibang aswang? Sige na. Matulog na kayong dalawa. Aalis muna ako. Nagpapabantay si Aling Marta sa kanyang manukan kasi umuwi raw sa kapis yung tagabantay niya. Nagboluntaryo kaming magbantay at sayang din naman yung sahod. Gabi-gabi kang magbabantay doon, Tay? Hindi naman. Salitan kami ni Paring Lito. Bukas ng gabi, siya naman ang magbabantay. Lumabas na si Tatay at dumiretso na kami sa aming mga kwarto ni Rans para matulog. Habang ako'y nakahiga sa aking kama, hindi ko pa rin maiwasan na isipin ang mukha ng aswang na nakita ko at ang babaeng matandang yon. Malakas ang kutob kong hindi sila iisa. Malakas ang kutob kong iba ang katauhan ng aswang na yon. Hanggang sa dinalaw ako ng antok. Maimbing na akong natutulog nang magising ako sa isang katok. Dali-dali akong bumangon, ngunit sa pagbangon ko, bumalik sa akin ang mga alaala ng aswang na nakita ko sapagkat naaamoy ko na naman ang masangsang na amoy. Hindi ko mawari kung patay na daga ba ito o napapanis na pagkain. Dali-dali kong pinagbuksan na kumakatok at ito ay ang aking kapatid na si Rans. Nakatabo na mga ilong gamit ang kamay. Ate, ang aswang! Nasa babuyan ni Itay! Nakakatakot na ang itsura niya eh. Tama yung paglalarawan mo. Kamukha niya ang isang matsing. Ang daming buhok eh. Sandali, kukuha lang ako ng itak at papatay natin yung aswang na yun. Ha? Ano? Nababaliw ka na ba, ate? Hayaan mo lang lapain ng aswang yung mga baboy ni Itay? Hindi kita maintindihan, ate. Pero ate, lumabas na kaming dalawa ni Rans ng bahay. Nagtago kami sa isang puno malapit sa kulungan ng mga baboy ni Itay. Isa-isang ang kinain ng matakaw na aswang na ito ang mga baboy. Masakit sa akin na makitang kinakain nito ang mga alagang hayop ng aking Itay na ilang buwan din niyang inalagaan at pinakain. Ngunit wala nang ibang paraan para malaman ko ang katotohanan kung sino ang aswang na ito. Nang tiningnan ko si Rans
ay naramdaman kong nalulungkot din siya at paniguradong nasasaktan din dahil sa pagkaubos ng mga alagang baboy ni Itay. Matapos ngang kainin ng aswang na ito ang lahat ng mga baboy, naglakad ito papalayo sa aming bahay. Nakasunod lang kaming dalawa ni Ran sa kanya. Dumaan ito sa damuhan, sa ilog, sa isang malawak na maisan din ng aming kapitbahay at nang makadaan ito sa iisa pang babuyan ay napansin naming hindi na nito kinain ng mga baboy na naroon. Naisip kong busog na yata ang aswang, pero yun ang akala namin. Bigla itong tumalo na mataas at umuga ng malakasang lupa. Kumapit kami sa puno na pinagtataguan namin upang hindi matumba. Ngunit sa di kalayuan, may isang ginang na natumba at sumigaw nang makitang papalapit ang aswang sa kanya at sa kasamaang palad nilapa siya ng demonyong aswang na yon. Nakakuyom na ang mga kamay ni Rans at gusto na niyang tulungan ng ginang na umiiyak at humihingi ng tulong. Ate, wala ba tayong gagawin? Hayaan na lang ba nating mamatay siya? Kahit masakit sa amin na makitang nilalapa ng aswang ang ginang, pinipigilan namin ang aming mga sarili para sa misyong alamin ang tunay na pagkatao ng aswang. Matapos siyang kainin ng buhay ang babae, ay tinira ang mga buto at ulo nito, gaya ng ginawa niya sa aming Tito Eric. Naglakad na ito. Mabagal siya kung maglakad. Paniguradong dahil sa kabusugan. Malalim na ang gabi ay nakasunod lang kami sa aswang na ito. Natatakot man kami ni Rans, ngunit alam ko sa sariling ito lang ang tanging paraan para malaman namin ang tunay niyang pagkatao. Hanggang sa umabot kami sa bahay ni Kapitan Mon. Nakatayo lang ito sa harapan ng bahay ng kapitan. Habang kami nagtatago sa likuran ng isang nakaparadang malaking truck. Baka ang susunod niyang kainin si Kapitan Mon. Baka si Angela ang pakay niya. Gusto niya sigurong kainin si Angela dahil matama yun . Siguradong mabubusog siya yun ng bongga. Isa pa, siguradong mabubusog siya dun ng todo-todo. Sa tingin mo ba nagbibiro ko, ate? Seryoso ko. Baka nga si Angela yung pakay niya. Kailan ba kasi mabubusog ang aswang na yan at nang makauwi na't... Kailan ba kasi mabubusog yung aswang na yan at nang umuwi na't malaman na natin kung sino ba talaga siya? Siya ba? Sigurado kong nag-iisip yan ng kung paano makakapasok. Paano kung yung babaeng matandang pipi at binga nga... Siya pa. Paano kung yung babaeng matandang pipi at bingi nga yung aswang na yan? Susundan talaga natin siya hanggang sa kaloob-looban ng gubat. At 1 oras tayong naglakad nun . Ate, tingnan mo . Habang nakatayo ng ilang minutong aswang nakaharap ng... Habang nakatayo ng ilang minutong aswang nakaharap ng bahay ni na Kapitan Mon, ay bigla na lamang naglabas ng maitim na usok ang katawan nito. Dumami ang maitim na usok, ngunit bumalot lamang ito sa kanyang buong katawan. Hanggang sa unti-unting nawawala ang itim na usok na ito at hinay-hinay namang nabubunyag ang tunay na pagkatao ng aswang. At laking gulat naming dalawa ni Rans nang mawala na ang itim na usok na ito. Tumambad sa amin si Angela. Si Angela na anak ni Kapitan Mon. Siya ang aswang. Siya ang matakaw na aswang na nanggugulo sa aming baryo. Si Angela? Paanong nangyari? Mga pakialabero at pakialabera mga anak ni Johnny. Manang-mana talaga kayo sa inay ninyo . Alam niyo bang namatay siya dahil pakialabera siya? Kapitan, alam mo na pala kung sino ang aswang na nanggugulo sa baryo natin . At si Angela yun, yung anak nyo. At ano ngayon? Kaya palang taba-taba ni Angela at ang takaw-takaw rin niyang kumain. Dahil siya pala yung aswang na kumakain ng mga halaman at alagang hayop.
Kumain ulit siya ng tao? Oo! Isang alibong anak mo, Kapitan Mon! Subukan nyo lang. Biglang itinaas ni Kapitan Mon ang hawak-hawak niyang tungkod. Pumikit siya at may sinabing ritual na hindi namin maintindihan. Napatras kaming dalawa ni Rans nang umihip ng napakalakas ang hangin. At mula sa tungkod ni Kapitan Mon ay lumabas ang kulay abo na usok. Napakarami nang lumabas. Ang usok na ito ay tumama sa isang asong napadaan doon. Nang tama nito ng kulay abong usok ay natunaw ang balat nito at laman na tanging buto na lamang ang natira. Nabalot ng sindak ang aming nararamdaman ni Rans nang masaksihan nito. Nakakatakot ang usok na lumalabas sa tungkod ni Kapitan Mon. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko muna kayo papatayin. Bibigyan ko muna kayo ng pagkakataon. 15 taon na ang nakalilipas na makasagupa ko ang isang mangkukulam sa kapis. Napatay ko ang masamang mangkukulam na ito. Ngunit nag-iwan ito ng sumpa sa aking anak na si Angela. Pagtungtong ng 15 taong gulang nito ay magugutom ito ng gusto. Magiging isang unglo at kakainin ang lahat ng gusto niyang kainin. Saba, magiging isang unglo at kakainin ang lahat ng gusto niyang kainin. Unglo? Isang uri ng aswang na dambuhala. Nakita niyo naman kung anong itsura niya. Isinumpa siya ng lintik na mangkukulam na yon. Kaya upang maprotektahan ang aking anak na si Angela, nagsanay ako ng itim na mahika. Itong usok na lumalabas sa tungkod ko ang magpoprotekta sa kanya. Subukan niyo lang na ihayag ang katotohanan sa lahat. Ilalabas ko ang usok na ito at papatayin ko ang lahat ng nakatira sa baryong ito. Seryoso ako! Kayang-kaya kong gawin yan alang-alang sa aking anak. Kung hindi kayo aalis, mapipilitan akong sugurin kayong dalawa gamit ang aking usok. Itinaas muli ni Kapitan Mon ang kanyang tungkod. Hindi pa sana ko aalis at haharapin ko sana siya nang hilahin ako ni Rans papalayo kay Kapitan Mon. Tumakbo siyang hila-hila ako. Habang tumatakbo kaming dalawa ay tumingin ako sa likuran. Napakakapal ng kulay abong usok ang bumabalot sa katawan ni Kapitan Mon at tanda niya itong sumugod kung saan man niya gusto. Mabilis kaming nakatakas mula kay Kapitan Mon at ilang minuto lang ay dumating na kami ng bahay. Hinihingal kami, hindi makapaniwala at nanginginig ang mga kalamnan sa mga nasaksihan namin. Anong oras na ba, ate? Mabuti na lang at Sabado ngayon. Hindi pa, ate. Hindi kasi mali sa isipan ko yung nakita ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Angela pala yung aswang. Kaklase ko pala yung aswang na nanggugulo sa baryo natin. Tama ka nga ng mga hinala mo, ate. Kaya pala kapag kinakausap si Kapitan tungkol sa aswang, ang lagi niyang sinasabi paiimbestigahan niya ito. Oo nga. Anong gagawin natin, ate? Baka patayin nga niya lahat ng mga tao sa baryo gamit ang usok na yun. Anong gagawin natin, ate? Tatahimik lang ba tayo habang patuloy sa panggagambala si Angela? Hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako nito eh. Oo, sige, ate. Kahit tumitilaok na ang mga manok dahil malapit nang lumabas ang haring araw, pinilit pa rin naming matulog ni Rans. Dahil siguro sa pagod at puyat, madali akong nakatulog. Madali akong nakatulog ng mga sandaling yon. Pero masyadong maanghang pa ang aking mga mata nang gisingin kami ni Itay. Tiningnan ko ang oras at 6:00 pa ng umaga. 1 oras lang ang aking tulog. Ginising kami ng kanyang sigaw. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at nasa labas na rin ang kwarto niya si Rans na halos hindi pa naididilat ang mga mata.
Ang mga baboy ko! Inubos ng lintik na aswang na yan ang mga baboy ko! Itay! Hindi na ito makatarungan. Talagang inubos ng demonyong aswang na yan ang aking pasensya. Humanda siya mamayang gabi. Sasama ako sa kanila para sunugin ang aswang na yan. Nakaplano na si Kapitan Mon. Nakapagplano na si Kapitan Mon at ang mga tanod at ang iba pa natin mga kapitbahay na sugurin mamayang gabi matandang aswang na yon. Dun sa kanyang bahay sa gubat at susunugin namin siya ng buhay. Kailangan ng tuldukan ng panggugulo ng matakaw na aswang na yon. Nakakaperwisyo na siya na parang isang peste. Ha? Bakit naman, Andrea? Tay, hindi ang matandang nasa gubat ang aswang. Anong pinagsasabi niyo dyan? Kayo nga nakakita sa matandang yun eh. At kinumpirma na rin ito ng mga tanod ni Kapitan Mon. Iba ang aswang, Tay. Ang matakaw na aswang na nanggugulo sa ating baryo ay si Angela. Yung kaklase ko na anak ni Kapitan Mon. Ano? Ano ba mga pinagsasabi niyo yan? Pero sa kasamaang palad, nahuli kami ni Kapitan Mon na pinapanood ang pagbabagong anyo ng kanyang anak. Naglabas siya ng isang nakakatakot na mahika mula sa tungkod niya na kayang pumatay ng mga tao at hayop. Totoo ba mga pinagsasasabi ninyo? Nakita nga ng dalawang naming mga mata, Tay. Si Angela ang aswang at pinoprotektahan siya ni Kapitan Mon gamit ang kanyang katakot-takot na usok. Kung gano'n parte ba ng mga plano ni Kapitan Mon na ibaling ang galit ng tao sa matandang nakatira sa gubat? Ano yan? Mamayang gabi na nila susunugin yung matanda. Anong gagawin natin, ate? Kailangan natin tulungan yung matanda, ate. Tayong dalawang dahilan kung bakit naibaling ang atensyon ng mga tao sa kanya eh. Huwag mong sabihing may sasakripisyo ka na naman, ate. Gaya ng ginawa mo sa baboy ni Itay sa mga baboy ni Itay at ng ginang kagabi. May kakilala akong isang albularya. Ito ay tiyahin ng aking kaklase nung elementarya. Madalas kami pumupunta sa kanila at magaling din ito manggamot. Baka makatulong ito para mailigtas natin ang buong baryo at ang matanda. Saan po natin mahanap yung albularyang yan, Itay? Saan po naman natin mahanap yung albularyang yan, Itay? Sa kabilang bayan, ang ninirahan ito sa dalampasigan. Kawini ang tawag sa kanya at sikat siya sa kanila. Maraming mga ritual ang ginagawa niya at baka matagalan tayo at abutan tayo ng gabi. Ang plano ni na Kapitan ay alas 6 ng gabi maglalakad na kami papunta sa bahay ng matanda. Hindi na lang ako sasama sa inyo. Sasama ako kina Kapitan Mon at gagawin ko ang lahat para mapabagal sila at makaabot kayo. Para mapabilis kami, gagamitin namin ang motor mo, Tay, ah. Marunong ako. Ngayon lang naman, ate. Emergency ang sitwasyon natin. Pangako, ngayon lang. Magmamaneho uli ako ng motor pagtungtong ko ng 18. Siyempre naman, te. O sige na, magtungo na kayo kay Kawini. Huwag na kayo magsayang ng oras ha. Gamit ang motor ni Itay, agad kaming nagtungo sa kabilang bayan upang hanapin si Kawini, ang albularyong maaaring makatulong sa amin. Malapit lang sa dalampasigan ng bayan na ito. Sikat din naman siya kaya siguradong madali lang namin siyang mahahanap. Alas 8 na ng umaga nang dumating kami sa bayang yon. Nagtanong-tanong kami sa mga taong nasa may dalampasigan kung saan naninirahan si Kawini. Madali naman namin siyang natunton kasi maraming nakakakilala sa kanya. Nakarating kami sa isang kubo at ito na raw ang bahay niya. Kumatok kami, ngunit walang tao. Ayon sa dumaan na kapitbahay niya'y wala pa raw si Kawini. Pero pauwi na raw kaya antayin na lang namin. Sa tingin mo, te, anong ibig sabihin ng mga sinabi ni Kapitan Mon kagabi? Yung sinabi niyang tungkol sa inay natin na namatay raw ito dahil pakilamera siya? Anong ibig niya sabihin dun?
Ang sabi niyo, di ba, namatay siya dahil sa sakit? Anong katotohanan, ate? Kaya pala sinabi ni Kapitan Moon kagabi na pakialamera ang nanay. Ay nako, mga tao talaga. Lahat na lang sinisiraan. Maraming mga buhay ang nasawi. Maraming mga buhay ang nasasawi dahil lang sa mga paninira eh. Sino kayo? Anong kailangan nyo? At bakit? Anong tulong ang gusto ninyo? May isang matakaw na aswang na nanggugulo sa baryo namin eh. Nagmula pala kayo sa kabilang bayan? Narinig ko rin ang bali-balita tungkol sa matakaw na aswang. Sige, pumasok muna kayo. Sa loob na tayo mag-usap. Sa mga naririnig kong balita mula sa inyong bayan, isang unglo ang gumagambala sa inyo. Yan nga po sinabi ni Kapitan kagabi. Ang unglo ay isang uri ng aswang na malamatsing ang itsura. Malaki ang katawan nito at matakaw itong kumain. Paborito nitong kainin ng mga hayop, ngunit minsan kumakain din ito ng tao. Pati nga mga pananim namin kinakain niya eh. Nababalot din ang katawan nito ng maraming buhok at kapag nahagip ka ng mga buhok nito ay mangangati ang iyong katawan. Kaya pala napuno ng kamot ang mukha mo, ate. At kapag tumalon siya'y lumilindol. Lumilindol? Sa reaksyon niyo po, Isa pa. sa reaksyon niyo Isa pa. Sa reaksyon niyo eh. Isa pa. Tanggal yung sa reaction niyo po. Dapat si Andrea pa rin yun. Si Kapitan Moon. Simon pa lang inyong kapitan? Isa siyang babaylan. Magkaibigan kami noon, ngunit bigla na lamang siyang nawala. Kung ganon nag-aral pala siya ng pinagbabawal na itim na mahika. Sandali, bakit niya pinoprotektahan ng unglo? Anak niya po yung unglo na yun. Yon ang usok ng dyablo. Nakakabahala na Simon. Bakit niya hinayaang magpaalipin sa itim na mahika? Ganun ba? At kasalanan namin kung bakit napagbintangan yung matanda. Ano bang ginawa niyo? May sabi-sabi kasi na siya raw ay kakaiba. At baka siya nga yung aswang na gumagambala sa amin. Kaya nung pinuntahan namin siya ni ate, akala namin siya yung aswang dahil nakakatakot ang itsura niya at hawak-hawak pa niya yung dalawang duguan na manok. Kumalat sa buong baryo ang mga nakita namin. Kaya ayun, kasalanan namin. Bakit hindi nyo nalang ibulgar ng lahat? Bakit hindi nyo nalang ibulgar sa lahat na ang totoong aswang ay ang anak ni Mon? Umabot na nga sa puntong naging masama na si Mon. Ganyan nga ang epekto kapag nag-aaral ng itim na mahika. Pati ang iyong puso ay nagiging itim na rin. Sige, may plano ako. Pero kailangan natin ng buntot ng isang pagi at tubig na nagmula sa syudad ng mga diwata. Mabuti na lang at may natitira pa akong buntot ng pagi rito at madami pa naman ang aking tubig na kinuha mula sa lugar ng mga diwata. Akala ko, kwento lang yung syudad na yon. Totoo pala. Ngayong gabi na ba nila susunogin yung matanda? Medyo matagal ang prosesong ito. Marami pa akong ritual na gagawin. Siguro'y aabutin tayo ng dilim. Pero huwag kayong mag-alala. Bibilisan ko na lang ito. Inilabas na ni Kawini ang tinatago niyang buntot ng pagi at ang tubig mula sa syudad ng mga diwata. Tuyong-tuyo na ang buntot ng pagi dahil ilang araw na ito mula nang makuha ng kaibigang mangingisda ni Kawini at ibinigay sa kanya.
Habang ang tubig naman na nagmula sa mundo ng mga diwata ay animoy gumagalaw na parabang may alon. At ang amoy nito ay parabang isang rosas. Napakamahiwaga ng mga ito. May kahabaan nga ang ritual na ginagawa ni Kawini. Pero sinisigurado naman niyang magiging mabisa ito laban kay Angela at kay Kapitan Mon na nalunod na sa itim na mahika. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kalangitan. 6:00 na nga ng gabi at sigurado kong nagsisimula ng maglakad ang mga tao papunta sa bahay na matanda. Ayan, sa wakas, natapos ko na rin. Mabuti naman po. Ang buntot ng pagi na ito ay magiging panlaban nyo sa unglo. Siguraduhin mamimilipit siya sa sakit kapag natamaan nito. Siguradong mamimilipit siya sa sakit kapag natamaan nito at hindi na siya makakalapit sa inyo. Ang tubig namang ito ay kontra ito sa itim na mahika ni Mon. Ang sabi nyo'y nagbubuga ng usok ang kanyang tungkod. Sabuyan nyo lang ng tubig na ito at siguradong hindi na siya makakapaminsala gamit ang itim niyang mahika. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Dumiretso na kaming dalawa ni Ran sa aming baryo sakay ng motorsiklo ni Itay at daladala ang mga panlaban sa unglo at kay Kapitan Mon. Napakabilis ng takbo ni Rans at kahit na binalaan ko siya kanina na magmaneho lang ng mabagal, hindi ko na siya sinita dahil kailangan naming magmadali at baka mahuli pa ang lahat. Kahit putol na ang kalsada sa loob ng kagubatan, matapang pa rin itong sinuong ni Rans daladala ang motor. Magaling pala talagang magmaneho itong kapatid ko. Parang sanay na. Hanggang sa umabot kami sa parte ng kagubatan na hindi na pwedeng daanan ng motor. Kailangan na natin maglakad dati. Sa palagay ko, nandun na sila sa bahay na matanda eh. Malapit na mag-7. Bilisan na natin ate. Iniwan na namin ang motor ni tatay doon at nagsimula na kami maglakad. Daladala ni Rans ang buntot ng pagi at habang ako na may bitbitang 1 litro ng tubig mula sa mundo ng mga diwata na nasa bote. Patakbo na kami kung maglakad sa ilalim na madilim na kagubatang yon. Ang tanging ilaw lang namin ay ang flashlight mula sa aking cellphone na dikipad na hawak-hawak naman ni Rans. Hanggang nakakita kami ng mga nagliliyab na mga sulo sa unahan. Alam kong ang mga taga-baryo na ngayon ay susunugin na nila ang inosenteng matanda. Hindi na kami nag-atubili pat tumakbo na kami ng mabilis ni Rans patungo sa bahay na matanda. Pagdating namin ay nakita namin ang kaawa-awang matandang babaeng ito at umiiyak. Umiiyak at kahit hindi nakakapagsalita ay maririnig mula sa kanyang mga ungol na humihingi ito ng tulong. Nakahandusay ito sa lupa habang nakatali ang mga kamay at paa at nangihina na. Pinapalibutan pa siya ng mga taga-baryo sa pamumuno ni Kapitan Mon na kasama pa ang anak niyang si Angela. Ano pang hinihintay ninyo? Itapon nyo na ang inyong mga sulo sa matandang ito upang masulog na siya at hindi na makapaminsala pa. Ma'am Andrea, bakit kayo nandito? Ay, oo nga pala. Kayong dalawa ni Rans ang nakadiskubre na aswang ang matandang ito. Kaya gusto niyong makita kung paano namin siya sunugin. O sige, manood lang kayo. Hindi aswang ang matandang yan! At sino naman ang aswang? Baka ang ibig mong sabihin, sino ang unglo? Anong ibig mong sabihin? Nababaliw ka na ba, Ma'am Andrea? Isa ka pa namang guro at ngayon ay nagpapakalat ka ng impormasyong walang basihan. Isang chismis. Manang-mana ka nga talaga sa inay mong namatay dahil sa kakachismis. Huwag mong idamay dito ang asawa ko. Namayapa na siya at wala kang karapatang idawit siya rito. Judy, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng mga anak mo? Hindi man perpekto ang aking mga anak.
May mga pagkakamali man silang nagawa. Ngunit tinuruan ko silang hindi magsinungaling. Wala sa pamilya namin ang sinungaling. Atalo itong ginagawa nila sa akin. Pinagbibintangan nila ang anak ko na isa raw aswang. Tama ng satsat, Kapitan Mon. Hoy, ikaw Angela, huwag kang magtago dyan sa likod ng tatay mo. Kung tunay ka matapang, ilabas mo ang tunay mong anyo. Amalma ka lang, Angela. Ako nang bahala sa mga sinungaling na ito. Mga kasama, sunugin lang natin ang matandang ito at wag na tayo magkaksaya pa ng pinagsasabi ng mga sinungaling na yan. Tingnan natin kung sino ang sinungaling. Mabilis na nilapitan ni Ran si Angela kahit na ito'y nagtatago sa likuran ni Kapitan Mon. Inilabas ni Ran ang buntot ng pagi at animoy maisang kislap ng kuryente ang lumabas ng inihampas ito ni Rans kay Angela. Namilipit si Angela sa sakit. Humandusay siya sa lupa at nagsisisigaw. Napatras sa mga tao habang nakamasid kay Angela na parabang pinaparusahan. Ano ginagawa niyo sa anak ko? Napakahina lang ng paghampas ko, pero bakit ganyan ang reaksyon niya? Mga hagal! Habang namimilipit sa sakit si Angela, unti-unti namang nagbago ang kanyang itsura na kinagulat ng lahat. Biglang lumaki ang kanyang matabang katawan at nagsilabasa ng mga buhok na unti-unti nitong binabalot ang buo niyang katawan. Lumabas din ang matutulis niyang mga kuko at mga ngipin na mababangis. Naging mapula ang mga mata niya at umungol ito ng nakakatakot. Nagimbal ang lahat sa kanilang nakita. Napatras sila. Natakot at naguguluhan sa mga nasaksihan. Dahan-dahan nilang napagtanto ng mga aswang pala na ang aswang pala na matagal nang nanggugulo sa aming baryo ay ang anak mismo ng aming kapitan. Oh, nakita niyo na? Tama nga kami. Si Angela ang tunay na aswang. Hindi kayo sumusunod. Saba, hindi kayo sumunod sa usapan. Kung ganon, ito na ang magiging katapusan ng buong baryo at kayong dalawang dahilan ng pagkamatay ninyong lahat. Itinaas ni Kapitan Mon ng kanyang tungkod at unti-unting lumabas ang kulay abo na usok mula rito. Ngunit bago pa man maglabas ng napakaraming makamandag na usok na ito, dali-dali kong binuksan ang bote na naglalaman ng tubig mula sa lugar ng mga diwata. Patakbo kong lumapit kay Kapitan Mon at isinaboy ang tubig sa kanyang tungkod. Nawala ang mga usok na unti-unti na sanang lumalabas mula rito. Pinipilit pa rin niyang palabasin ang mga usok, ngunit wala nang lumalabas. Bakit? Ano ginawa ba? Birigan, sikawin ni ba ang albuladong tinatokay ba? Ang matandang yon talaga! Nakita kong bigla na lamang tumayo si Angela na nagbago na ng anyo. Napakalaki na niya at kahit namimilipit pa rin siya sa sakit, ay bigla na lamang itong lumundag ng napakalakas. Agad namang umuga ang lupa na dahilan ng aming pagkatumba. Ang ibang mga nagliliyab na sulo ay namatay nang matumba ang mga hawak nito. Ngunit nakita ko si tatay na nilalabanan ng malakas sa paglindol na ito. Hawak-hawak niya ang sulo at dahan-dahang lumapit sa aswang. Buong lakas niyang itinapon ang kanyang hawak na sulo at lumiyab ang paanan ni Angela. Nang makita ito ng ibang mga tao, kinuha rin nila ang kanilang mga sulo. Sinindihan kahit lumilindol pa at itinapon ito kay Angela na dahilan ng pagliliyab ng kanyang buong katawan. Hindi! Ito na ang katapusan ng kasamaan mo, Kapitan Mon. Ito na rin ang katapusan ng pangangambala ng iyong anak. Nako, ang aking kaawa-awang anak. Bakit niya sa sinulog? Hindi niya kasalanang isinumpa ng maging isang unglo. Isa rin siyang biktima. Oo, biktima nga siya. Biktima siya ng iyong mga maling desisyon. Kung itinama mo lang sana ang iyong mga kamalian, tsak hindi hahantong sa ganito ang lahat. Anak ko, kaawa-awa kong anak. Ate, ang matanda.
Wala siyang malay. Sandali! Hindi na siya humihinga! Ate! Hindi niya siguro kinaya yung pagmamulupit na ginawa sa kanya kanina. Mahina ng katawan ng matanda eh. Binugbog pa nila siya sa pag-aakalang aswang. Gusto ko sanang awatin eh. Ngunit baka akong kuyugin nila. Ate, kasalanan ko rin kasi ako nagpumilit na puntaan natin siya eh. Aksidente ang lahat, anak. Hindi natin intensyon na mangyari ang lahat ng ito. Walang may kasalanan. Nalungkot kaming lahat. Humingi rin ng kapatawaran ng mga kapitbahay namin dahil sa pambubugbog nila sa matanda. Dahil sa galit at nilinlang sila ni Kapitan Mon. Muli nilang sinindihan ang kanilang mga sulo at tiningnan ng masama ang kapitan. Natakot si Kapitan Mon at baka siya ang susunod na sunugin ng mga tao. Tumakbo siya ng napakabilis at iniwan ang kanyang tungkod. Napaisip ako dahil nakakatakbo pala siya ng tuwid. Bakit pa niya kinailangan pa na magtungkod? Isa nga siyang mapanlinlang na tao. Habang tinitingnan namin ang pagtakbo ni Kapitan Mon sa kawalan, ay bigla na lamang lumiwanag ang katawan ng nakahandusay na matandang babae. Nababalot ng liwanag ang buo niyang katawan. Hanggang sa nagpira-piraso na ito at ang bawat piraso ng kanyang katawan ay naging mga paru-paro. Nagliparan ng mga paru-parong ito at ang bawat isa nito ay nagsaboy ng mga kumikinang na alikabok at ang mga halaman at punong natatamaan nito ay nagkakaroon ng bunga at kung halaman ay bulaklak namang namumulaklak agad ito. At kung halamang bulaklak na may namumulaklak agad ito. Nakita kong ang mga namatay na halaman ay tumubo uli. Ang mga halamang naubusan ng bunga ay nagkaroon muli ng bunga. Isang mahiwagang gabi ang aming nasaksihan at simbolo ito ng muling kasaganaan sa aming baryo matapos kaming gambalain ng isang aswang. Doon namin nalaman ng matandang babae hindi pala ordinaryong tao. Kung ano siya, hindi namin alam. Tay, ang dami ng bunga ng mais ninyo. Oh. Bumalik yung mga bunga at mas dumami pa. Maraming salamat naman. Sobrang pag-aalala ko nung wala akong makuhang ani mula sa maisan ko. Kung ano man siya, magpasalamat tayo't muli niyang ibinalik ang kasaganaan ng ating baryo. Mas dumami ang ating mga pananim. Isa pa, kung ano man siya, magpasalamat tayo't muli niyang ibinalik ang kasaganaan ng ating baryo sa kabila ng ginawa natin sa kanya. Tingnan niyo, mas dumami ang ating mga pananim. Pero hindi niya naibalik yung mga nakain na mga alagang hayop. Oo na. Pero kaawa-awa pa rin at namatay siya nang dahil sa maling akala. Nasaan na kaya si Kapitan Mon ngayon? Matapos ang pangyayaring yun hindi na siya nagpakita. Pinunta namin ang bahay niya kahapon kasama mga kaklase ko pero walang tao At ang sabi, ibebenta na raw yung bahay. At buhay pa sana ang kanyang anak. Maari naman sanang lumapit siya sa mga albularyo upang matulungan ng anak niyang isinumpa. Oo nga, pwede naman siyang lumapit kay Kawini. Di ba magkakilala sila? Oo nga pala. Dalan niyo ng mais si Kawini Malaki ang naitulong niya sa ating baryo. Sige po, Tay. Nasaan po yung susi ng motor niyo? Ate naman. Ano ba yan? Isang linggo ang lumipas at tag-anihan na ng mais. Matapos mag-ani ng mais si tatay, dumiretso naman kami ni Ran sa kabilang bayan, doon sa bahay ni Kawini. Dala-dala ang isang sako ng mais na pasan-pasan ni Rans. Nagrereklamo siya at ayaw na sanang sumama dahil hindi naman daw kami magmumotor. Napailing ako dahil ang sakit sa ulo talaga ng kapatid ko. Ngunit dahil ako ang may hawak ng baon niya, kailangan niyang sumunod sa akin. Nakarating kami ng bahay ni Kawini. Sakto namang naroon siya sa loob at kagagaling lang niya sa laot.
Tuwang-tuwa siya sa daladala naming mais at agad naman naming ikinuwento sa kanya ang mga nangyari. Kaawa-awang Mon. Kung hindi lang sana siya pumanig sa dilim, hindi to mangyayari sa kanyang anak. Kawini, kaya niyo po ba sanang lunasan ng sumpa ni Angela? Mahirap, pero may paraan naman. Mahaba nga lang ang ritual. Aabuti ng ilang taon. Pero may paraan. Bakit hindi siya lumapit sa inyo? Di ba magkakilala naman kayo? Magkakilala nga kami pero tinuturing niya akong karibal. Kaya hindi yun lalapit sa akin para humingi ng tulong. Tama ka. Wala na tayong magagawa pa. Ang isipin nyo na lang ay naging maayos na ang lahat. Anong hindi nailigtas? Hindi naman siya namatay eh. Ang matandang yon ay ang diwata na nagbibigay kasaganaan sa buong Antique. Isang diwata yung matanda? Oo, iho. Diba sinabi niyong ang mga paru-parong yon ay nagbigay ng bunga sa mga prutas, gulay at pati ang mga bulaklak na mulaklak? Di, siya nga ang diwata ng kasaganaan sa Antique. Hindi siya namatay. Ipinakita lang niya ang kanyang tunay na anyo. Balikan niyo siya sa gubat. Sigurado kong naroon pa rin siya sa bahay niya. Oo naman. Hindi basta-basta umaalis sa mga diwata sa tinitirhan nito. Sige ate. O siya, sige. Mag-iingat kayong dalawa. Maraming salamat pala dito sa mais ninyo, ha? Dali-dali kaming umalis sa bahay ni Kawini, Kabanong. Umuwi muna kami para magdala ng mais at ibibigay namin sa matanda na isa palang diwata. Isang sakong mais ito. At kahit nagrereklamo si Rance dahil pasan-pasan niya ito, ay wala pa rin siyang magawa dahil ako ang nagbibigay sa kanya ng baon sa araw-araw. Nang makarating kami sa bahay na matanda, maayos ang bahay nito at parang hindi naman inabandona. Tao po! Tao po! Sandali ate, sisilipin ko. Wala akong nakikitang tao sa loob eh, pero may nagluluto. Pero bakit hindi ko siya makita sa loob? Nasa labas siya. Agad kaming lumingon sa aming likuran. Agad kaming tumingin sa aming likuran. At tama nga kami. Nasa likuran nga namin na matanda. Buhay na buhay. Mahaba pa rin ang itim na buhok nito. Nakangiti siya sa aming dalawa at hawak-hawak ang napakaraming bulaklak. Hindi ko napigilang mapayak sa tuwa nang makita ko siya, Kabanong. Nakaramdam ako ng panghihinayang sa lahat ng mga panghuhusgang ginawa namin sa kanya. Hinay-hinay akong lumapit sa matandang ito at niyakap ko siya ng mahigpit. Tuwang-tuwa siya at ibinigay niya ang hawak-hawak niyang bulaklak sa amin. Habang umiiyak ako sa tuwa, ay pinapahira naman niya ang aking mga mata. Kahit wala man siyang marinig, kahit wala man siyang masabi, ay alam kong nagpapasalamat siya sa akin. Ibinigay na namin sa kanyang isang sakong mais na karga-karga pa ni Rance ng ilang oras. Natuwa siya rito at pinapasok kami sa kanyang munting kubo at pinakain kami ng niluluto niyang tinolang manok. At doon namin napagtanto ni Rance na siguro'y kinakatay lang niya ang manok nang makita namin siya noon para lutuin at gawing ulam. Natawa na lamang kami sa aming mga pinaggagawa noon. Matapos nga kaming kumain, nagpaalam na kami sa matanda at umuwi kaming dalawa ni Rance na magaan ng loob. Kabanong, punong-puno ng hiwaga ang mundong ito. May mga pangyayaring hindi man namin maipaliwanag, ngunit nagbibigay ito ng kapayapaan sa aming mga puso. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating magandang kwento ngayong araw na ito. Kung sakaling nagustuhan nyo po ang kwento natin at bago pa lang po kayo sa channel na ito, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo nanonotify pag may mga bago tayong mga kwento.
At kung pwede rin pong pakipindot na rin ng like at huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment. At kung medyo nabiti naman po kayo sa kwento natin, ay nakikiusap po ako na bisitahin nyo rin po yung isa po nating channel, yung Pamela Clamil Channel. Ako rin po ang nagnanarit doon bilang si Lolo Pael at minsan ako po bilang Kabanong. At pag nagustuhan nyo rin po ang mga kwento doon, huwag nyo rin pong kalimutang pindutin ang subscribe button ha. Dahil ko konti pa lang po ang nagsusubscribe doon eh. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment at pindutin ang like button. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!